Mga kababayan, dito nagsalita na ang Supreme Court kung saan ang kataas-taasan hukuman sa Pilipinas, na kung saan nag-apela humingi ng TRO ang ating senador na si Ronald Bato de la Rosa na para hadlangan ang pag-aresto sa kanya ng mga law enforcement dito sa ating bansa. Pero natapos na po ang usapin dyan dahil nagsalita na ang TRO ng Supreme Court na kanilang nire-reject ang hinihingi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anong ibig sabihin nito? Ibig po sabihin nito, pinapayagan ng korte na arestuhin sa lalong madaling panahon ang ating senador. At ibig sabihin nito, walang nakikita ang Korte Suprema na nilabag na batas sa pag-attend ng pag-aresto. Dahil ang kasong ito ay kaso po niya na kinakaharap sa International Court sa ICC. Uulitin ko po, tama na ang drama sa Senado. Panagutin at dapat panagutin ang mga taong kumupkop, nagkanlong, at lalo yung mga nagpatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Niyanig ang pampulitikang entablado ng bansa matapos tuluyan ibasura ng Korte Suprema sa botong 951 ang kahilingan ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa isang Temporary Restraining Order TRO at status quo anti-order. Ang petisyong ito ay naglalayong harangan ang mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang PNP, DILG, DOJ, NBI, CIDG, AFP, Bureau of Immigration at DFA sa pag-aresto sa kanyang kaugnay sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court ICC. Sa desisyong ng kataas-taasan hukuman, gumuho ang huling mumug na pinagtataguan ng senador. Malinaw ang mensahe ng legal, balido at may buong basbas ng batas ang pagtugis at pag-aresto sa kanya. Sa pagkabasura ng petisyon, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan na matagal nang sinusubukang ibaon sa limot. Ngunit hindi lang si Senador de la Rosa ang dapat kabahan. Dapat din manginig ang mga taong naging kasabwat sa pag-antala ng hustisya, ang pagkalinga ni Senador Alan Peter Cayetano na nagbigay pa ng protective custody sa Senado at ang napaulat na pagsama ng Senator Robin Padilla sa madaling araw na pagtakas ni De La Rosa sa gitna ng tensyon at barilan. Sa huling kuta nito ay mga akto na hindi ang pagtatangkang itago ang isang wanted na sa batas ay hindi na usapin ng pakikisama o politikal na alyansa. Ito ay tahasan pag-apak sa sistema ng hustisya. It is just a matter of time bago formal na makasuhan at managot ang mga kakampi at accomplices na pag-aksyon Duterte. Ang mga institusyong binuo para gumawa ng batas ay hindi dapat maging kanlungan ng mga umiiwas dito. Panahon na upang tapusin ang sarswelang ito. Huwag nang hintayin na humantong pa sa mas malaking gulo o kahihiyan ang institusyon ng Senado. Ang panawagan sa mga protektor at kasabwat, isuko nyo na si Senador Bato de la Rosa. Harapin ang hustisya ng buong tapang kung tunay ngang walang itinatago, walang maidudulot ang pag-iiyak at pag-iinarte sa silid ng Senado kung ang mismong Korte Suprema na ang nagsasabing dumaan sa tamang proseso. Ang batas sa huling hustisya ay hindi mapipigilan ng iyak o ng kapangyarihan. Ito ay sadyang dumarating sa takdang panahon.